Grabe, ang gwapo ng likod niya ah. Nasiyahan ka na ba sa iyong nakikita? Diyos ko, may tainga ba siya sa likod ng ulo niya? Kamahalan, hindi ba't naparito kayo upang maglibang sa tanawin? May hinihintay ako. Sino po ang inyong hinihintay? Ano sa tingin mo? Ganyan ba kawalang pasensya ang kamahalan kapag may hinihintay? Matagal na akong naghihintay. Bakit parang ang galing niyang bumanat ngayon? Shen Zaiwei. Po. Narinig ko rin ang huling sinabi mo. Binago ni Shen Zaiwei ang imperial na ulat. At pineke ang utos sa pagpapakilos ng hukbo. Karapat-dapat siyang hatulan ng kamatayan. Ah! Ipiit siya sa selda ng mga hahatulan ng kamatayan. Bibitain siya pagkaraan ng 3 araw. Seryoso ba, kararating ko pa lang dito, bitay agad ang unang narinig ko. Walang paglilitis sa kaso. Walang pagtatanong sa mga saksi. Ang malupit na haring ito, tamad na tamad magdaan sa tamang proseso bago pumatay. Teka, bakit niya ako biglang tinignan kanina? Kamahalan, hindi karaniwang dekreto ang kanyang binago. Iyon ay ang utos sa pagpapakilos ng hukbo ng mahal na prinsipe. Kapag ang dekretong ito ay nailabas ng palasyo, makakapasok na ang mga sundalo ng silangang palasyo sa lungsod. Ang lihim na pagbabago sa imperial na dekreto. Pagpepeke sa utos ng pagpapakilos ng hukbo. At pagtatangkang buksan ang mga pinto ng palasyo. Hindi lang ito panlilin lang sa hari, kundi pagtataksil sa bayan. Ang pagtataksil ay hindi kailanman krimen ng iisang tao lamang. Dapat ding imbestigahan ang mga natitirang kakampi ng pamilya Shen. Hinihiling po namin sa kamahalan na parusahan sila ng matindi. Mga saksi, mga ebidensya. At ang pagpupumilit ng mga opisyal. Lahat ay nakahanda na. Hindi ito paglilitis sa akin. Kundi may nagpa-order na ng kabaong para sa akin ng maaga. Tinanggap mo ba ang pleke sa baywang para sa kanya? Opo. Ang pleke sa baywang lamang ang tinanggap mo. Hindi mo ako nakitang nagbago ng dekreto. Sabihin mo ang buong katotohanan. Ah! Anak ng isang nagkasalang opisyal. May karapatan ka bang turuan ang saksi kung ano ang sasabihin? Punong ministro. Bakit parang nagmamadali kayo? Nais ko lamang sabihin sa kamahalan. Napeke ang dekretong ito. Ah! Iibaba mo iyan. Ang mga bagay na iniwan ng iyong ama. Nararapat lamang na walang matirang kahit isang salita mula sa pamilya ng mga taksil. Huminto ka. Ebidensya iyan. Anong karapatan mong sunugin iyan? Eh. Dahil nahatulan na ang pamilya Shen. Ang lumang tahanan ay sasamsamin na ngayon. At pagkatapos mong mamatay, hindi ka papayagang ilibing sa libingan ng mga ninuno ng pamilya Shen. Bago ko tanggapin ang aking kasalanan. Ayusin muna natin ang usapin tungkol sa aking ama. Wala kang karapatang pumili kung aamin ka o hindi. Ang tanging landas mo na lang ngayon ay ang tanggapin ang iyong parusa. Ipakita mo sa akin ang dekreto. Ang sagradong bagay ba ay maaari mong hawakan? Kung gusto ninyo akong patayin, patayin ninyo ako. Ngunit ang kamahalan sa tanghali ngayong araw ay baka hindi na mabuhay pa pagkatapos nyon. Lapastangan, ang lakas ng loob mong sumpayin ang hari sa mismong bulwagan. Busalan ang kanyang bibig. Ilabas siya agad. Bubusalan pa, nakakasa na ang pana sa likod ng pantabing sa kanan. Mag-ingay pa kayo ng kaunti. At sama-sama kayong lahat na dadalo sa sarili ninyong lamay ngayon. Kamahalan, bilis, may anino sa likod ng pantabing. Nakaturo ang pana sa mismong trono. Bakit hindi pa isinasara ang bulwagan? Gusto mo ba talagang matamaan ng pana? Isara ang bulwagan. Protektahan ang kamahalan. Narinig mo ako, hindi ba? Dapa. Iwanang buhay. Siya ang nagbukas ng gilid na pinto. Shen Zaiwei, iniligtas mo ang kamahalan kanina. Dahil ba natatakot kang magkamali ang iyong kasabwat? At sa huli ay ituro ka rin. Kasabwat. Gusto rin akong patayin ang espada niya kanina. Tinatawag mo ba itong kasabwat? Isang palabas lamang iyon. Kagabi, sa oras ng hating gabi, ang iyong plaka ay dumaan sa kanlurang gilid na pinto. Ang plaka, itinago ko ang plaka para sa kanya. Ng kalahating araw. At pagkatapos,
Magsalita ka. Nawala ito kagabi. Natakot akong masangkot kaya hindi ako nangahas na magsalita. May talaan ng pagpasok at paglabas ang plaka. Inamin mismo ng saksi na nanakaw ang plaka. At itinuro ka ng mamamatay tao sa harap ng bulwagan. Narito ang mga saksi, ebidensya at testimonya. Ayon sa batas, ang kasabwat sa pagpatay sa emperador ay hahatulan ng kamatayan. Oras. 6 na Shichen. Kahit na malinis ko ang pangalan ko ngayon, mamamatay pa rin ako pagkatapos ng 6 na Shichen. Gusto ba ng bulok na sistemang ito na mamatay ako ng mas mabilis pagkatapos kong mag-transmigrate? Oras. Sakuna sa antas ng pambansang kapalaran. Pamimeke ng kautusan, pagtatangkang pumatay sa emperador, at pagbagsak ng pintuan ng palasyo. Ang mga ito ay hindi para sa akin lang. Gusto kong suriin ang kanyang mga kamay. Nais mo pa bang mag-aksaya ng oras? Natatakot ka ba na suriin ko? Patayin na lang siya agad. Para hindi na kailangang magkunwaring naglilitis. Hayaan siyang magsuri. Ang langis ng tung ay nasa kamay ng mga taong madalas humawak ng buso. Ngunit wala siyang pagkit sa kanyang mga kamay. At wala ring sinabryo. Hindi niya kailanman hinawakan ang imperial na kautusan. Kaya ang sinabi niya na pinabuksan ko ang pinto ay isang planadong kasinungalingan. Sino ang nagturo sa iyo nito? Ikaw mismo. Ito ay nakuha mula sa katawan ng mamamatay tao. At may pangalan mo pa sa likod. Bagong ukit. Dahil lang ba sinabi mong bago ay bago na? Ang mga lumang ukit ay mapupudpod. Ngunit ang dalawang karakter na ito ay naglalagas pa ng mga piraso. At mayroon pa nito. May halong berdeng buhangin sa putik na pangselyo. Sa palasyo, ang silangang palasyo lamang ang gumagamit nito. Hindi ko po nangahas sabihin na may sala ang mahal na prinsipe. Ngunit dahil ang kautusan ay nagmula sa silangang palasyo, kailangang magbigay ng paliwanag sa buong kaharian. Kababanggit ko pa lang ng silangang palasyo. At nagmamadali na siyang hatulan ang mahal na prinsipe. Hindi na kailangang mag-imbestiga. Ang kautusan ay nagmula nga sa silangang palasyo. Inaamin ko ang aking kasalanan, amang hari. Inamin na ng mahal na prinsipe ang kanyang kasalanan. Ano pa ang hinihintay ninyo, kamahalan? Ang pagpapatalsik lamang sa kanya bilang tagapagmana ang makakapagpatahimik sa puso ng mga opisyal. Tungkol naman kay Shen Zaiwei, ipakulong siya sa selda ng mga hahatulan ng kamatayan. Ako ang magpapasa ng kasalanan. Walang kinalaman ito sa kanya. Mabilis mo itong inamin. Manahimik ka. Kahit paano ay mabubuhay ka pa. Sa tingin mo ba hahayaan ka nilang mabuhay kung mananahimik ka? Siya sa atin ang silangang palasyo. Ang parehong berdeng buhangin. 3,000 pribadong sundalo. Listahan ng mga mamamatay tao. Sasabihin pa ba ng mahal na prinsipe na ito ay nagkataon lamang? Patalsikin ang mahal na prinsipe. 15 minuto na lang ang natitira sa aking buhay. Kung hindi ko pa ito malulutas, mas mauuna pa akong mamatay kaysa sa mahal na prinsipe. Madaling umamin sa kasalanan. Ngunit ito ay tulad ng isang matalim na espada na unti-unting binalot ng yelo. Ngunit bago pumatay, hindi ba dapat itugma muna ang mga ebidensya? Alisin ang kamay sa kanya. Hayaan siyang magsalita. Kung ang mga bagay na ito ay talagang mula sa silangang palasyo, ay mas lalong hindi tama. Ano ang iyong basihan para sabihing hindi ito pag-aari ng silangang palasyo? Shen Zaiwei, nangangahas ka bang sirain ang imperial na utos? Hindi ito imperial na utos. Ito ay lumang kawayan na selyado sa imbakan ng Tingwei 3 taon na ang nakalipas. Ang kawayan ay unang naging mamasa-masa at pinamahayan ng insekto. Bago ito iselyo sa imbakan, ang mga butas ng insekto ay tumagos hanggang sa loob. Hindi ito maaaring palsipikahin. Napakapamilyar mo sa imbakan ng Tingwei, na nagpapatunay lamang na ang pamilyang Shen ay kasangkot sa pagpalsipika ng imperial na utos. Dahil alam ko kung ano ang nasa loob ng imbakan. Ibig bang sabihin ay ako na ang gumawa nito? Alam ng punong ministro na may pera sa kaban ng bayan. Ibig bang sabihin ay sa iyo rin ang kaban ng bayan? Mapanlin lang ng mga salita. Imposibleng nakuha ito ng silangang palasyo kahapon. Ang lumang kawayan na selyado na 3 taon na ang nakalipas. Kaya ang tinatawag na matibay na ebidensyang ito ay hindi hinalughog mula sa silangang palasyo.
kundi sadyang inilagay doon ng maaga ng isang tao. Suwan, magsalita ka. Inimbestigahan mo ba ang lumang kaso ng pamilyang Shen? Opo, inimbestigahan ko. Dahil alam niya kung nasaan ang lumang kawayan. Sino pa nga ba ang gagawa nito? Tingnan ninyo rito. May kulang na sulok dito. Sa kaso ng pamilyang Shen 3 taon na ang nakalipas. Kinumpiska ng Tingwei ang isang lumang imperyal na tatak. Nakasulat ito ng napakalinaw sa mga talaan. At ang tatak na iyon ay may kulang na eksaktong sulok na ito. Kalokohan. Kung ito ba ay kalokohan, malalaman natin kapag sinuri ito. Ang palsipikadong utos na ito ay sinimulan ng ihanda ng isang tao 3 taon na ang nakalipas. Ito nga ang lumang tatak na iyon. Tatanggapin ko ang parusa sa aking kasalanan. Ngunit hindi ko tatanggapin ang maruming paratang na ito. Ang isang lumang tatak ay nagpapatunay lamang na totoo ang tatak. Ngunit hindi nito mapapatunayan kung sino ang gumamit nito. Ang taong nakakuha ng tatak na ito ay tiyak nakasangkot sa kaso ng pamilyang Shen 3 taon na ang nakalipas. At ngayon ay ginamit ito muli para pagsipikahin ang pagtatangkang patayin ang emperador. Bakit nagmamadali ng ganyan ang punong ministro? Natatakot ka ba na ipagpatuloy ang investigasyon? O natatakot kang matunton ito sa iyo? Ibalik ang korona ng mahal na prinsipe. Pansamantalang mananatili si Shen Zaiwei sa harap ng emperador bilang tagatala. Ang palsipikadong utos, ang pagtatangkang pagpatay, at ang lumang tatak ay dapat imbestigahan ng lubusan. Ligtas na ang buhay ko sa ngayon. Sayang nga lang at hindi na rin magtatagal ang buhay ng malupit na hari na ito. Nakasulat ng napakalinaw sa mga aklat ng kasaysayan na mamamatay siya pagkaraan ng 70 araw sa loob ng karwahe habang naglalakbay sa silangan. Siyam na pung araw. Gaano karami ba talaga ang naririnig mo? Paano ako mamamatay? Kamahalan, bitawan ninyo muna ako. Kapag nakabasag pa kayo ng isa pang tasa, baka isingil na naman ito sa akin ng kawanihan ng palasyo. Magsalita ka. Sinasabi na mamamatay kayo pagkaraan ng 70 araw sa loob ng karwahe habang naglalakbay sa silangan. Natatakot ako na baka unahin mo akong patayin ngayon. Karwahe. Kamahalan, mali po ang inyong narinig. Huwag mong langhapin. Kamahalan. Shen Zaiwei, ano ang ginawa mo sa kamahalan? May lason ang imperial na insenso. Siya lamang ang lumapit sa lalagyan ng insenso ngayong araw. Mga kawal, dakpin siya. Ang lason ay wala sa insenso, kundi nasa selyong wax. Natutunaw lamang ito kapag nainitan. Kinalkula ang eksaktong oras para kitlin ang buhay ng kamahalan. Isara ang mga pinto. Nangangahas ka pa ring mag-utos. Ang nagdala ng insenso, ang nagsindi ng insenso at ang nagpalit ng uling. Huwag palayain ang kahit isa sa kanila. Nasa loob pa ng palasyo ang mamamatay tao. Ang parehong may lasong kandila. Huli sa akto kasama ang ebidensya. Kamahalan, bakit hindi mo pa siya hinahatulan? Pumuputi ang may lasong kandila kapag lumamig. Ang pirasong ito ay mailason. Ang pirasong ito naman ay ordinaryong kandila lamang nakapapasok pa lang sa aking manggas. Siya sa atin ang kanyang manggas. Maraming tao sa palasyo ang gumagamit ng gintong pulbos. Sa tingin mo ba ay mapapabagsak mo ako gamit lamang ito? Hindi ko pa nga sinasabi kung sino. Sino ang nag-utos sa iyo na palitan ang insenso? Huwag ninyo siyang hayaang mamatay. Kawanihan ng imperial na gamot.
Shen Zaiwei. 3 araw. Paano kung hindi ito matuklasan? Hahatulan ng parusang pagpatay sa hari. Ano ba talaga ang nakatago sa kawanihan ng imperial na gamot? Ang lason ba o ang kaso ng aking ama? Tingnan ninyong mabuti. Ang sinumang magtago ng lason para kay Shen Zaiwei ay makakasama niya sa parusa. Nakita po ng sarili kong mga mata na pumasok si Shen Zaiwei sa bodega. Nariyan ang saksi at ang mailasong kandila. Aaminin mo ba ito? Inaamin ko. Akin ang kandila. Dahil kagabi ay ako mismo ang nagpalit nito. Walang lason ang sa akin. Ang nakuha sa iyong manggas ang siyang mailason. Ano ang mapapatunayan ng isang piraso ng kandila? Bago pumasok sa imperial na silid-aralan ang tray ng insenso. Dumaan muna ito sa likod na koridor ng palasyo ng kagalang-galang na konsorte. Suwan, mag-isip kang mabuti bago ka magsalita. Natatakot akong mamatay, ngunit sa pagkakataong ito ay nais kong sabihin ang katotohanan. Sino ang nag-utos sa iyo na palitan ang kandila? Ang kagalang-galang na konsorte. Inutusan lamang ako ng kagalang-galang na konsorte na isilid ang kandila sa manggas ni Shen Zaiwei. Hindi galing sa kagalang-galang na konsorte ang formula ng lason. Talagang hindi po alam ng inyong lingkod kung sino ang naglagay ng lason. Ang bibig ng isang mababang alipin ay nangangahas pa akong idawit. Bakit nagmamadali ang kagalang-galang na konsorte? Sinabi lamang niya na ibinintang mo ito. Ngunit hindi niya sinabing ikaw ang naglason. Ang kanyang pamilya ay kinuha ng dating alipin ng pamilya Shen 3 araw na ang nakalipas. Kailangan pa bang siya sa atin kung sino ang nanunuhol? Nasaan ang dating aliping ito? Dalhin siya rito. Patay na ang tao. Kaahon lang sa kanya mula sa balon ng kawanihan ng imperial na gamot. Tamang-tama namang namatay ang saksi. Napakalinis ng pagkakaayos ng planong ito ni Shen Zaiwei. Ama! Ang pangalan ng iyong ama. Hindi naman siguro ako ang pumilit sa kanyang iukit iyon, hindi ba? Ang isang taong malapit ng mamatay. Bakit hindi niya isinulat ang pangalan ng mamamatay tao? Bakit ang sa aking ama pa ang isinulat niya? Maliban na lamang kung hindi niya tinuturo de salarin. Siya sa atin ang balon. Kundi pinahahanap niya sa akin ang isang bagay. Mayroong bagay sa ilalim. Isang bagay mula sa pamilya Shen. Ngayon, nangangahas ka pa rin bang? Bakit kailangan pang magpaliwanag? Nais ko lamang malaman kung ang bagay na ito ay talagang iniwan ng aking ama. O may naghihintay lamang na kilalanin ko ito. Ang personal na kahon ng gamot ng pamilya Shen ni Shenki. Ang formula ng laso na isinulat mismo ng kamay ni Shenki. Ano pa ang dapat siya sa atin? Malinaw. Panghihimagsik 3 taon na ang nakalipas. At pagpatay sa hari pagkaraan ng 3 taon. Hindi kailanman nawala ang mga natitirang kampo ng pamilya Shen. Kamahalan, ang lason ay pumasok na sa iyong puso. Kung hindi makikita ang lunas sa loob ng 2 shichen, maaari itong magdulot ng permanenteng pinsala sa iyong katawan. Isuko mo ang mga kasabwat, Shen Zaiwei. Baka sakaling mailigtas pa ang kamahalan. Nasa kamay niya ang papel. Ngunit walang marka ng pagkakaipit sa kanyang mga daliri. Isinaksak lamang ito matapos manigas ang bangkay. Nangangahas ka pa ring ipagtanggol ang patay. Nasa likod ang mga marka ng dugo ng bangkay. Ngunit ang putik ng balon ay pumasok lamang sa bibig at ilong. Hindi siya nalunod, kundi itinapon doon matapos mamatay. Ano ang nais mong imbestigahan? Ang mga lumang archive ng Tingwei. Ang orihinal na kaso ng aking ama. Ang pinagmulan ng kahon ng gamot. At suriin ang lahat ng testimonya bago ang pagbitay. Ang anak ng isang nagkasalang opisyal ay hindi pinahihintulutang pumasok sa archive. Gumawa siya ng huwad na testimonya para sa iyo. Kaya nararapat lamang na ikulong muna siya upang litisin. Ayon sa mga alituntunin, itataya ko ang aking buhay bilang garantiya. Kapag walang nahanap, sasama akong mamatay sa kanya. Pinahihintulutan. Isang gabi lamang ang ibibigay ko. Zaiwei, huwag mo nang imbestigahan. Hindi kailanman ako tinawag ng aking ama na Zaiwei. Nasaan ang lihim na libro ng kwenta?
Mga tao mula sa Tingwei. Anyway. Huling tanong ko na ito. Nasaan ang lihim na libro ng kwenta? Mga tao ni Gu Chang'an. Bakit mas takot pa sila sa lumang dokumentong ito kaysa sa akin? Iabot mo ang lihim na libro ng kwenta. Kung gusto mo, kunin mo mismo. Umatras ka. Ah! Lihim na humarap sa emperador ang pamilya Shen bago bitayin. Maaari bang mabaligtad ang kaso gamit lamang ang mga sirang karakter? Ako ang namamahala sa pagtatala ng mga archive noon, kamahalan. Talagang inamin ni Ginoong Shen ang kanyang kasalanan matapos humarap sa kamahalan. Nasaan ang kumpletong tala? Nasunog po ito. Kakasunog pa lamang, ngunit alam na agad ni Ginoong Gu kung aling pahina ang nawawala. Masyadong mapaghinala si Binibining Shen. Bago ka dumating, pumasok ka sa nasusunog na lugar. Gu Chang'an, dalhin mo ang kumpletong testimonya mula 3 taon na ang nakalipas sa pagpupulong bukas. Masusunod po, kamahalan. Ang taong sumulat ng testimonya para sa aking ama noon. Ay ikaw nga talaga. Lumuhod ka at makinig. Inamin mismo ni Shenki ang pagpatay sa hari. Hindi ba? Hindi ba't nais mo ng kalinisan ng pangalan, makinig kang mabuti? Nasa roon ako noon, kamahalan. Sinabi ni Ginoong Shen na siya lamang ang magpapasa ng lahat ng kasalanan. Mali ang opisyal na titulo. Nakasulat dito ang Zhongqifuling. Ngunit 3 taon na ang nakalipas, ang tanggapang ito ay tinatawag pa ang Chefushu. 2 taon pa lamang ang nakalipas nang baguhin ang pangalan nito. Ito nga ang sulat ng pag-amin. Binago lamang ang katawagan noong ito ay kopyahin. Hindi ito sapat na ebidensya. Kung ang testimonya ay maaaring kopyahin muli, ang marka ng dugong daliri ay maaari ding muling itatak. Kung hindi mo mabaligtad ang kasong ito, hinihiling ko na alisin ang pamilya Shen sa rehistro ng angkan. At kailanman ay huwag nang payagang buksan muli ang kaso. Ipagpatuloy mo ang pag-arte. Nanonood ako. Talaga naman. Ihambing natin ang sulat kamay. May lumang sugat ang aking kanang kamay, hindi ako makapagsulat. Pinilit ako ni Shen Zaiwei na suriin ang aking sulat. Malinaw na nais niya lamang akong ibintang. Sino ang nagsabing kanang kamay ang ihahambing natin? Ah! Ang simula at dulo ng bawat guhit ay eksaktong magkapareho. Isinulat ko nga ang pagsasanay na ito sa kawayan. Ngunit hindi ibig sabihing isinulat ko ang imperial na utos. Nasaan ang totoong tatak? Silangang palasyo. Ay ito. Itinuturo ni Gu Chang'an ang selyo sa silangang palasyo. Gusto ba niyang hulihin ang mahal na prinsipe? O gusto niyang sunugin ang tunay na ebidensya? Bukas na ang lihim na silid. Mahal na prinsipe. Sino naman ang pagtatakpan mo ngayon? Ako ang nagtago ng selyo. Bakit? Hindi ko po maaaring sabihin. Ang hindi pagsasalita ay nangangahulugang wala ka nang maipapaliwanag. Kamahalan, pakiusap, patalsikin ang mahal na prinsipe. Ipaubaya ang pamamahala ng silangang palasyo sa kawanihan ng angkang imperial. Patay na ang mga taong ito. Ano ang sinabi mo? Ang 3,000 pangalan ay mula sa listahan ng mga nasawing sundalo. Hindi maaaring mag-alsa ang mga patay. Ito ay para lamang sa bodega ng mga kagamitang militar. Kung sino ang kumuha ng selyo ng King San, siya ang bumuo ng pribadong hukbong ito.
Kaimbestiga pa lang sa mahal na prinsipe. At nasunog agad ang bodega ng kagamitang militar, napakagandang tiyempo naman. Isang bahagi ng sirang selyo. Kahit sino ay maaaring magtapon nito doon. 1, 2, 3, 4. Huwag kang sumigaw. Bakit? Mayroon ding katulad niyan sa pribadong imbakan ng aking amang hari. Ang tansong selyo ay nagmula sa pribadong imbakan ng kamahalan. Hinihiling ko na magbigay ng paliwanag sa buong kaharian. Buksan ang lahat ng aking pribadong imbakan at ipagpatuloy ang paghahanap. Kung may gumamit ng inyong selyo para ipahamak ang mahal na prinsipe, masasaktan din po ako. Magdala kayo ng mainit na tubig. Ang bulwangan ng imperyo ay hindi lugar para sa iyong mga eksperimento. Natatakot ba ang punong ministro? Paggawa ng hulmahan para sa peking selyo. Manipis na tanso na bumabalot sa wax. Karaniwan ay halos hindi ito makagawa ng malinaw na tatak. Kapag uminit, tutulo ang wax sa mga dugtungan. Nahuli ang tao sa labas ng lupain ng pamilya Zhao. Gumawa lamang ako ng selyo base sa disenyo ng Panginoon. Ang tunay na selyo ay nasa. Isara ang lungsod. Paalisin ang mga tao. Tumakas si Gutchang-an dahil sa takot sa parusa. Nalinlang din po ako ng taong iyon. Kamahalan, pakiusap, parusahan ninyo ako. Isinakripisyo si Gutchang-an. Para lang tapusin ang usaping ito. Kung may ebidensya si Shen Zaiwei, ilabas niya ito. Itinatalaga si Shen Zaiwei bilang nais sa harap ng hari. Ipaubaya sa iyo ang pag-imbestiga sa peking utos, sa lumang selyo, at kay Gutchang-an. 30 araw. Hindi man lang aabot sa kalahati ng 70 araw na taning sa buhay. Hindi ka ba nasisiyahan? Nagpapasalamat po ako sa inyong kabutihan. Isang agarang ulat mula sa hilaga. Nawala ang lahat ng pagkaing pantulong sa 12 bodega. Nilusob ng mga biktima ng kalamidad ang mga bodega. Higit sa 1,000 ang nasawi at nasugatan. Ang lahat ng dokumento sa paglilipat ng pagkain ay maiselyo ng mahal na prinsipe bilang pansamantalang pinuno. Pagkain ang nawala sa 12 bodega. Bakit selyo pa ng aking ama ang naiwan doon? Ang selyo ng pamamahala ng mahal na prinsipe. 12 utos sa paglilipat ng pagkain. Sinasabi pa rin ba ng mahal na prinsipe na wala siyang alam? 12 dokumento. Bawat isa ay may pulang selyo ng silangang palasyo. Tunay ang selyo. Ngunit hindi ako ang naglabas ng utos. Ito ay tunay na selyo, tunay na lagda, at tunay na opisyal ng pagkain. Sinasabi mo bang ang 100,000 biktima sa Hilaga ay nagsasabuatan para pagbintangan ang mahal na prinsipe? Pakiusap, ikulong ang mahal na prinsipe. Upang pawiin ang galit ng mamamayan. Ipiit ang mahal na prinsipe. Isasagawa ang paglilitis pagkaraan ng 3 araw. Labindalawang bodega ang inabot ng ulan sa parehong araw. At nagulat ng pinsala sa parehong oras. Pumipili ba ng tatamaan ang ulan sa Hilaga? Gabi-gabi ay may namamatay na mga biktima. Ilang araw pa ba ang gustong iantala ng nais na si Shen? 3 araw para suriin ang mga sako ng pagkain, bakas ng gulong at mga selyo ng bodega. Walang mahanap na anuman. Kasing sala ng mahal na prinsipe. Shen Zaiwei. Mag-ipon po kayo ng lakas, mahal na prinsipe. Sa loob ng 3 araw, alinman sa makakalabas tayo ng kulungan. O sabay tayong haharap sa bitayan. Sino ang nagtapon nito? Ito ang pagkaing panaklolo mula sa mahal na prinsipe. Kainin ninyo iyan. Ang tatak na ito ay naimbak na sa Kabangyaman kasama ng pamilya Shen 3 taon na ang nakalipas. Ang mga sako ng bigas ay ipinadala mula sa imperial na kabisera.
Hinarang sa nayo ng kabisera. Hindi naman talaga nakalayo ang mga pagkain. Saan tayo magsisimulang mag-imbestiga? Iimbestigahan ang mga karwahe ng pagkain. May nagtatak ng selyo ng mahal na prinsipe sa buhangin. Nais ba nilang ipahamak ang mahal na prinsipe? O nais din nilang ibaon ang lumang kaso ng pamilya Shen? Pagkain ba ang nakatago sa karwahe? O isang saksi na hindi pa tuluyang namamatay? Iwanan ninyo ang mga pagkain. Humakbang pa kayo ng isa. At ituturing kayong mga magnanakaw ng pagkain. Iibaba ang mga espada. May hawak silang mga sandata. Napakakintab at bago pa ang mga sandata. Ngunit ang kanilang mga sapatos ay butas-butas na. May nagbigay sa kanila ng espada ngunit hindi ng pagkain. Ah! Ah! Tingnan ninyong mabuti. Buhangin ang ninanakaw ninyo. Nasaan ang totoong pagkain? Sumunod kayo sa akin, tutulungan ko kayong hanapin ito. Huwag kayong makinig sa kanyang kasinungalingan. Yeah. Bigyan mo ako ng ebidensya. Ako na ang bahala sa iba. Ubo. Hop, hop. Hindi lumabas ng kabisera ang mga pagkain. Nasaan? Ipinasara ni Prinsipean ang bodega. Si Prinsipean ay kabilang sa imperial na pamilya. Walang sinumang mangangahas na mag-imbestiga sa kanyang bodega nang walang imperial na utos. Ang totoong imperial na utos ay ginamit ng iba para pumatay. Ngunit marami namang peking imperial na utos. Pipilitin mo ba talagang pumasok? Nakasusi sa pintong iyan ang buhay ng 100,000 tao. Aantayin ko pa ba na papasukin ako ni Prinsipean? Sipain ang pintong ito. Kaya mo bang panagutan ang pagsuway sa imperial na utos? Humakbang pa kayo ng isa. At parurusahan kayo ayon sa batas militar. Ang bodegang ito ay nakalaan para sa hukbo sa hangganan. Ang pagbubukas ng bodega na makakaantala sa hukbo ay pagsuway sa imperial na utos. Nakalaan sa hukbo sa hangganan. Bakit may pulang tatak ng tulong sa kalamidad ang mga sako ng pagkain? Maaaring pagsipikahin ang pulang tatak. Mengli, harangan mo ang pinto sa likod. Nangangahas ka. Ah! Ang pagkain natin. Maaaring makontrol ang pinto ng bodega. Ngunit hindi mapipigilan ang mga taong nagugutom. Dakpin siya. May utos ang kamahalan. Shen Zaiwei, itigil mo agad ang investigasyon. Liham ng kamahalan. Napakalakas ng loob mo, nangangahas ka bang pagdudahan ang totoong tatak? Ang totoong tatak na kinuha ni Gu Chang'an ay naging daan na ninyo para makalusot. Paano mo mapapatunayan na peke ito? Ang agarang utos ngayong araw. Ngunit ang piraso ng kawayan ay may bakas ng usok. Hindi ito nanggaling sa palasyo. Nanggaling ito sa nasunog na imbakan ng mga sandata. Hiya. Iligtas ang Panginoon. Maaari kong buksan ang bodega. Ngunit kailangan mong protektahan ang reputasyon ng imperial na pamilya. Hindi reputasyon ang itinago mo kundi ang buhay ng mga tao. Ang nais niyang sunugin ay ang pagkaing panaklolo. O ang mga talaan sa likod ng bodegang ito. Iligtas ninyo ako, bilis. Iligtas muna ang mga butil. Ah!
Sasagipin ko ang mga aklat ng talaan kasama ang aking mga tauhan. Harangan muna ang apoy. Buksan ang lahat ng sako ng buhangin. Gumawa ng harang sa tabi ng kanal ng langis. Puno ng buhangin ang mga sako. Mabuti na lang at magagamit na rin sa wakas ang mga buhangin ito ngayon. Ah. Nasunog ang huling bahagi ng aklat. Hindi nila ito maitutuntun sa akin. Kung hindi ka imbestigahan, aalamin muna kung saan napunta ang mga butil. Sino ang unang umatake? Sino ang nagbubura ng ebidensya para sa sumunog ng bodega? Nagtipon-tipon ang mga tao sa Baryo Shilyu upang maghimagsik. Pinuksan na sila alinsunod sa imperial na utos. Nasaan ang mga bangkay? Inilibing na doon mismo. Sino ang naglabas ng utos? Ang sulat kamay na utos ng mahal na prinsipe. Ano ang nakasulat? Ito ang utos ng mahal na prinsipe na madaliin ang pagpapadala ng mga butil. Paano napunta sa kamay ng patay ang utos na iyon? Ang isinulat ng mahal na prinsipe ay buksan ang bodega. Sino ang nagbago nito para maging utos ng pagpatay? Ayaw kaming buhayin ng mahal na prinsipe, kaming mga karaniwang tao. Sinunog namin ang kanyang watawat. Nailigtas na ang mga tao. Shen Zaiwei, ano pa ang ipinagtatanggol mo para sa silangang palasyo? Ito nga ang sulat kamay ng mahal na prinsipe. Ang 2 piraso sa labas ay lumang kawayan. Ang 2 piraso naman sa gitna ay bagong kawayan. May nagtanggal sa mga salitang buksan ang bodega para tulungan ang mga mamamayan. At pinalitan ito ng magtipon upang patayin ang mga mamamayan. Babaguhin mo ang hatol dahil lang sa ilang butas. Nakaipit pa rin sa loob ang orihinal na teksto. Kung gayon, sino ang pumatay sa buong baryo? Ibigay mo sa akin ang aklat ng talaan. Payaunin siya, hindi nakakayanin ng prinsipeng ito kung may mamatay pa. Hindi mo kakayanin. Kung gayon, mawawala ng saysay ang pagkamatay ng mga tao sa balon. Sumusunod lamang ako sa utos. Ang mga butil ng 12 bodega ay wala naman talaga sa hilagang lupain. Nasaan ang titig na kasing talas ng pako? Nasa loob pa rin ng palasyo at hindi pa nakakalabas. Ano naman kung nahanap ninyo ang selyadong bodega? Ang tunay na listahan ng mga butil ay may selyo ng kamahalan. Sino ang kumuha ng tunay na selyo? Hintayin nating dumating ang kamahalan. Ikaw mismo ang magtanong sa kanya. Shen Zaiwei, ikaw ba ang nag-utos na buksan ang bodega ng militar ng imperial na pamilya? Ang pagbubukas ng ipinagbabawal na bodega ng walang pahintulot. Inaamin mo ba? 20 hampas ng pamalo. Kamahalan. Buksan muna ang bodega.
Maaari namang gawin ang paghampas mamaya. Kung bubuksan ang bodega at mawala ng pagkain ang hukbo sa hangganan, sino ang mananagot? Ah! May amag na ang tatlong bahagi nito. Nagiinit na ang loob ng mga nabubulok na butil. Kung itatabi pa ang mga butil na ito ng isa pang buwan, maaari na lamang itong sunugin. Hindi na ito magagamit bilang pangmatagalang suplay ng hukbo. Kung bubuksan ngayon, makapagliligtas pa ito ng buhay. Kung mananatili itong nakakandado, mabubulok lamang ito. Buksan ang bodega. Ah! Mailason ang mga butil. Gusto tayong patayin ng emperador gamit ang mailasong butil. Ah! Masusunod. Itabi ang inyong sandata, kamahalan. Ang walang pahintulot na pagbubukas ng bodega ni Shen Zaiwei. Ang nagdulot ng kapahamakang ito. Sinabi ko na nga ba na hindi ito dapat buksan? Walang lason sa palayok. Bumagsak na ang mga tao. At sinasabi mo pa ring walang lason. Ang mga taong bumagsak. Ang mga sisidlan ng tubig sa kanilang baywang ay mula sa iisang balon. Hindi na sa pagkain ang lason. Kung gayon, sino ang unang sumigaw ng salitang lason sa pagkain? Ay silang baryo, ilabas agad ang mga bangkay at ilibing. Malinaw na nakasaad sa utos ng hukbo. Ang malisyosong pagkalat ay maaaring isil ang baryo at putulin ang pinagmulan nito. Sino ang nagpatunay na may malisyosong intensyon? Mataas na lagnat, pangingisay at sunod-sunod na pagkawala ng malay. Hindi pa ba sapat na malinaw iyon? Nga. Dahil nga sa pagbubukas niya ng bodega. Kaya kumalat ang salot. Mangkukulam, isuko ang mangkukulam. Ang pagkain ng lugaw ay hindi nangangahulugang magkakasakit. Lahat ng uminom sa balon na ito ay bumagsak, hindi ito salot kundi lason. Itataya mo ba ang buhay ng mga mamamayan sa iyong hinala? Hatiin muna ang mga lugar, suriin ang tubig, at isil ang mga balon. Tingnan natin muli pagkatapos ng isang shichen. Gawin ito. Ah. Sino ang nagpahintulot sa iyong palayain sila? Ah. Mga asasin na handang mamatay. Paano napunta sa hilagang lupain ang mga lalagyan ng gamot mula sa palasyo? Maaari ding palsipikahin ang mga numero ng serye. Hindi lang basta gustong maglaso ng ilang tao ni Zhao Qingluan. Nais niyang paniwalain ang mga mamamayan na ang emperador ang nagbigay ng mailaso na pagkain. Magpadala ng utos pabalik sa kabisera. Ay silang palasyo ng kagalang-galang na konsorte. Ah! Hindi pa dumarating ang Lunas. Sino ang unang nagsabi sa kanila na mabubuhay sila kung papatayin nila ako? Isuko si Shen Zaiwei. Isuko ang mangkukulam. Ipamahagi ang Lunas. Ah! Sinunog niya ang Lunas. Ito ay pampurga. Kapag kinain ito ng mga may sakit, mas mabilis silang mamamatay. Ah! Nababaliw ka na ba? Hindi sila naniniwala sa salita. Naniniwala lang sila kung iinumin ko ito o hindi. Hindi siya bumagsak, ligtas inumin ang tubig. Nakikilala niya ang gamot sa loob ng tansong sisidlan. Ang laso na ito ay tinatawag na Hanshan. Sa kawanihan ng imperial na gamot, ang lumang reseta lamang ng pamilya Zhao ang makakagamot nito. Iwan mo ang aklat ng kwenta at ibibigay ko sa iyo ang tao. Wala nang hininga ang tao. Alam ko.
Kung gayon, bakit nakikipagpalitan ka pa? Para mapalapit kayo sa akin. Ah! Ang gabing piging sa mansyon ng punong ministro. Ang taong ito ay may dalang imbitasyon para sa gabing ito. Hindi para dumalo sa piging, kundi dinala siya sa loob. Hahaha. Ah! Zhao Heng. Hindi pa tapos ang piging. Bakit naunang mamatay ang panauhin? Pumasok sa mansyon ng punong ministro habang may dalang bangkay. Napakalaki naman ng otoridad mo, Lady Scribe Shen. Sa iyo ang imbitasyon. Sa iyo rin ang alak. Saan pumunta ang tao bago siya namatay? Nanakaw ang imbitasyon. Ang lahat ng panauhin sa bulwagan ngayong gabi ay makakapagpatunay. Hindi ko kailanman nakita ang taong ito. Ang alak noong nakaraang taon ay selyado gamit ang sanga ng pino. Ngayong taon ay pinalitan ito ng pagkit ng bubuyog. Ang mansa ng alak sa tela ay may amoy ng pino. Kagabi, pumasok lamang siya sa likod. Sa likod bahay kagabi. Hindi ba't sinabi ng punong ministro na hindi niya kailanman nakita ito? Ang daldal ba ng isang lasing ay itinuturing na ebidensya? Ako ang may pananagutan sa utos ng paglilipat ng pagkain. Ang tunay na resibo ng bodega ay nasa. Ah! Ah! Ang lahat ng utos sa pamamahagi ng butil ay may tatak ng tunay na imperial na selyo. Ang selyo ay nasa mga kamay ng kamahalan. Ah, ito. Ito. Hindi nangangahas ang iyong lingkod na pagdudahan ang kamahalan. Ngunit ang tunay na selyo ay ang kamahalan lamang ang may kapangyarihang gumamit. Ibalik ang mahal na prinsipe sa palasyo. Huwag muna kayong magpadalos-dalos sa inyong mga sandata. Hindi na siya mabubuhay ng higit sa ilang sandali. Palaso ang hinarang ko. Hindi para paiyakin ka. Sinong umiiyak, manahimik ka na lang para makatipid sa dugo. Kung hindi isa sa publiko ng kamahalan ang talaan ng paggamit ng selyo, paano maniniwala ang mga mamamayan ng Hilaga? Bukas sa pagpupulong ng korte, susuriin ang aking selyo. Kung ang tunay na selyo ay hindi kailanman umalis sa mesa ng emperador, paano nagkaroon ng nilalaman ang peking kautusan? Narito ang talaan ng paggamit ng selyo. Ang mga utos sa pamamahagi ng butil ay pawang may personal na tatak ng kamahalan. Buwan, buwan. Araw, araw, buwan, buwan. Hinihiling namin sa kamahalan na aminin ang inyong pagkakamali. Kung ang kamahalan ay nalinlang lamang ng iba, mas mabuting pansamantalang isuko ang pamamahala. Habang ito ay iniimbestigahan ng hukuman ng angkan ng imperyo. Ang tatak ay sa aking amang hari. Ngunit ang nilalaman ay maaaring hindi sa kanya. Maaari bang kusang sumulat ang isang blangkong kautusan? Ang 12 utos sa pamamahagi ng butil, ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagtatatak. Ang selyong ito ay natuyo muna bago isinulat ang mga salita. Ang tinta ay pumasok sa hibla ng kawayan. Ngunit ang pulang tinta ay nanatili sa ibabaw ng mga hibla. Anong ibig sabihin niyan? Ginamit ni Gu Chang'an ang regular na pagtatatak upang isingit ang mga blangkong piraso ng kawayan. Unang itatak ang tunay na selyo. Saka isusulat ang detalye ng pamamahagi ng butil. Ang tunay ay ang selyo. Ang peke ay ang papel. Sa tuwing may blangkong kautusan na lumalabas sa palasyo, nagpapadala ang kawanihan ng imperial na gamot ng isang karwahe ng mga halamang gamot sa mansyon ng Liang. Hinihiling ng iyong lingkod na parusahan ng kamatayan ang mga alagad na kasangkot. Hinding-hindi sila patatawarin. Nagsasakripisyo ng ilang buntot. Napakabilis talaga ng punong ministro. Ah! Buksan agad ang 12 bodega ng butil. Libre sa buwis ang Hilaga sa loob ng 3 taon. Muling imbestigahan ang pagkulong sa mga baryo, pagpapahirap sa mamamayan, may lasong tubig, at ang peking kautusan. Napakatalino ng kamahalan. Binabati kita, Shen Zaiwei. Iniligtas mo ang Hilaga. At iniligtas mo rin ang kamahalan. Ngunit, noong hinatulan ang lumang kaso ng pamilya Shen 3 taon na ang nakararaan, ang tunay na selyo rin ang ginamit, at ang lagda ay sulat kamay mismo ng kamahalan. Ang aking ama ba ay hinatulan din ng kamatayan ng mismong bibig ng kamahalan? Iniligtas ba ako ng kamahalan para lamang mag-imbestiga ng kaso? O para gamitin ako upang linisin ang mga bakas ng pagwasak sa aking buong pamilya? Sagutin ako ng kamahalan ang pagparusa sa buong pamilya Shen. Ang kamahalan ba ang nag-utos nito?
Bakit? Hindi ko maaaring sabihin. Kapag pumapatay ng tao, nakakapagsulat ng kautusan. Ngunit kapag magpapaliwanag na, wala nang masabi. Ate, huwag mo nang pilitin si Ing Yuan. May sariling mga paghihirap ang isang emperador. Sinong tinatawag mong ate? Ang lumang tahanan, libingan ng mga ninuno at ang record ng krimen ng pamilya Shen. Kaya ko itong bawiin lahat para sa iyo. Basta't patunayan mo na ang peking kautusan sa butil ay sadyang utos ni Ing Yuan. Gusto nilang gamitin ang bibig ko para mapatalsik si Ing Yuan. Nais lamang ng iyong lingkod na bigyan ng katarungan ang pamilya Shen. Ako mismo ang maghahanap ng katarungan. Simula sa araw na ito, hindi ko na siya tutulungang mag-imbestiga. Kapapan siya at hayaan siyang umalis ng palasyo. Sa wakas ay nakita na rin ang nagsisilbing Shen ang tunay na mukha ng malupit na hari. Nang ho-hostage para lang makipagtulungan. Medyo kulang sa kagandahang asal si Zhao Heng. Ang lihim na kwenta na iniwan ng iyong ama. Ibigay mo sa akin at ipaghihiganti ko ang pamilya Shen. Gawin mo ito para sa akin. Tunay ang imperial na utos. Tunay rin ang sulat kamay. Iaalay mo pa rin ba ang buhay mo para kay Ing Yuan? Pirmahan mo ang lihim na kasunduan at mabubuhay ang mga tao mo. Kung tatanggi ka, kunin mo ang kanilang mga bangkay bukas ng umaga. Gusto ko munang makita ang tao. Wala kang karapatang makipagtawaran. Pagkatapos mamatay ni Ing Yuan, paano na ang mahal na prinsipe? Patalsikin. Paano naman si Zhao Qinging? Susunod siya sa utos. Daliri. Kamay. Sino ang hinihintay mo? Hinihintay ako. Ah! Ah! Tinatakot ka lang niya gamit ang peking putol na daliri. Patawad, nadamay na naman kita. Ang mahalaga ay buhay ka. Meron. Gagamitin iyon ni Zhao Heng para akusahan tayong lihim na nagkasabuatan. Paano napunta sa mga kamay niya ang iyong selyo? Ito ang ibinigay ni Ginoong Shen sa Inang Reyna. Ibinigay ito sa akin ng Inang Reyna bago siya namatay. Nakiusap ako sa kamahalan na ilabas ang imperial na utos na iyon. Bakit nakiusap si Ginoong Shen sa kamahalan na patayin ang pamilyang Shen? Ah! Sa nakalipas na 3 taon, ang salapi mula sa mansyon ng punong ministro ay inililipat sa kawanihan ng Suanyao. At pagkatapos ay pinapawalang bisa ng tagapamahala ng selyo sa palasyo. Kung ganoon, ang mga tauhan sa kawanihan ng Suanyao ay tauhan ng kamahalan. Hindi sigurado. Maaaring tatakan muna ng totoong selyo ang mga bakanting pahina ng libro ng talaan. Gaya ng ginawa sa peking dokumento. Ang lumang tanggapan ng kawanihan ng Suanyao ay nasa loob ng palasyo. Kung walang kautusan mula sa amang hari, ang pagpasok doon ay parusang kamatayan. Sa ngayon, hindi na nga ako isang imperial na naisulat. Wala nang pagkakaiba kung madagdagan pa ng isa pang parusang kamatayan. Sasamahan kita. Kakalinis pa lamang ng mahal na prinsipe sa paratang ng paghihimagsik. At ngayon ay nais mo na namang puntosok ng lihim sa ipinagbabawal na lugar sa gitna ng gabi. Maaari namang linisin muli ang kasalanan. Ngunit hindi na maaaring mabuhay muli ang patay. Papasok lang tayo para kunin ang listahan ng mga pangalan. Kung sino ang unang kumilos ng walang pahintulot ay maiiwan upang magpaliwanag sa hukom ng Tingwei.
Hindi tauhan ng kawanihan ng Suanyaw ang aking ama. Siya ang tinarget nila. May isa pang pahina sa likod. Ang lihim na pagpasok sa ipinagbabawal na lugar sa gitna ng gabi. Mahal na prinsipe, nais mo bang maghimagsi? Inimbestigahan po ng inyong anak ang kawanihan ng Suanyaw. Sino ang nagpahintulot sa iyo? Nakalagay dito ang iyong pribadong selyo. Maaari kang magpaliwanag. O kaya ay dakpin mo ako. Ibilanggo ang mahal na prinsipe at si Shen Zaiwei. Kinuha rin pati ang mga ebidensya. Kunin. Nais mo bang sirain ang ebidensya? O hindi mo lang kayang ipakita sa akin ang huling pangalan? May utos ang kamahalan. Bawal ang magpaliwanag. Nasaan si Yin Yuan? Hahatulan siya ng kamatayan bukas. Binibining Shen, ibigay mo sa akin ang natitirang pahina ng itim na talaan. At makakalabas ka na rito ngayong gabi. Hindi ba't nakatakas ka na? Ang mga susi ng pinto ng palasyo, mga karwahe, at mga utos ay nasa aking mga kamay. Ang pagtakas ay kwento lamang para sa mga tagalabas. Ang natitirang pahina ay nasa kabaong ng mahal na prinsipe. Ang kabaong ng mahal na prinsipe ay naipadala na sa Zhongzheng. Nasugatan ang kanang kamay. Mukhang maayos namang gamitin ang kaliwang kamay. Sinusubukan mo pa rin ako. Peke lang ito sa pagkakataong ito. Ngunit sa susunod, maaaring hindi na. Ang natitirang pahina ng itim na talaan. Pakawalan mo muna si Suwan. Hindi nag-alay ng buhay ang iyong ama para sa emperador. Ah! Kung ganoon, para kanino? Para sa iyo. Hindi aamin sa kasalanan si Shenki. Mapapasama ang pangalan mo sa kawanihan ng Suanyaw. Isang batang 13 taong gulang. Ilang beses kaya nitong matitiis ang interogasyon? Huwag mong kapuotan si Zhao Heng. Ang tunay na lumagda ay si Yin Yuan pa rin. Humayo ka, naghihintay na sunugin mo ang punit na pahinang iyon. Binibini, natuklasan ng matandang Panginoon noon na kinokontrol ni Zhao Heng ang kawanihan ng Suanyaw. Ibinigay niya ang talaan ng mga tapat na opisyal sa kamahalan. At inako ang kasalanan ng paghihimagsi. Isang sunog, isang grupo ng mga matatandang alipin. Ang salaysay na inilabas ng kamahalan ay upang linisin ang pangalan ng pamilya Shen. Nasaan si Suwan? Umamin na siya na nakipagsabwatan ka sa mahal na prinsipe para maghimagsi. Hindi ako umamin. Nangangahas ka pang magmatigas. Dalhin dito ang lihim na utos 3 taon na ang nakalilipas. Hinatulan ang lahat ng nasangkot sa pamilya Shen. Maliban kay Shen Zaiwei na lihim na ipinasok sa palasyo upang iligtas ang buhay. Ah! Hindi nagkataon lamang ang pagpasok mo sa palasyo. Kung sasabihin ko ba sa iyo, mas mapapabuti ang buhay mo. Kahit paano, hindi ko. Ituturing na tanging mapagkakatiwalaan ang kaaway na pumatay sa aking ama. Nalason ang mahal na prinsipe. Ang lason ay nasa ulat na ipinadala ni Opisyal Shen. Sa pagkakataong ito, nais patayin ni Zhao Qingluan ang mahal na prinsipe. Bakit kailangan pa niyang gamitin ang aking mga kamay? Hindi na inom ang lason. May lason din sa loob ng kopa. Inilagay lamang ang kopa kalaunan. May bango ng insenso ang papel. Tumagos ang lason sa balat mula sa ulat. Maraming tao sa palasyo ang marunong maglagay ng insenso sa papel. Pinakamarami sa iyong palasyo. Lihim na relasyon, may lasong liham, pagpapatahimik. Paano pa natin ito imbestigahan? Iligtas muna ang buhay bago natin harapin ang huwad mong talaan. Lumuhod ka at magmakaawa sa akin. Sasabihin ko sa iyo kung aling bote ang totoo. Ipagpatuloy mo ang pagbasag. Kapajer, may nangyaring masama sa mahal na prinsipe. Ang mga basag na bote sa buong bulwagan ang magiging patunay ng iyong kasalanan. Dala ko ang imperial na supling. Hindi ako papatayin ng kamahalan. Yuyu ko rin si Opisyal Shen.
Kapag yumuko ka lamang makikita kung ano ang iyong tinapakan. Dakpin at imbestigahan ng mahigpit. Kilos. Ang ibig bang sabihin ng kamahalan sa kilos ay patayin ako? O dakpin ang taong nagtatago ng gamot? Tigpasin. Ang ibig kong sabihin sa kilos ay dakpin ang nagtatago ng gamot na ito. Ugh. Magkapareho ang amoy ng pulbo sa talampakan ng kanyang sapatos at sa kaluban ng kanyang espada. Pumasok silang dalawa sa lihim na aparador sa likod ng bulwagan. Ito ang pangunahing sangkap para sa lunas. Hindi sapat ang dami nito para malunasan ang lason. Ngunit maaari itong gamitin upang gumawa ng agarang lunas. Upang pansamantalang protektahan ang puso ni Ingheng. Kung isinilid iyon noong lumuhod siya, lumuhod ako sa mismong harapan mo. Paano ko maisisilid ang pulbo sa kaluban ng espada ng bantay? Ipinid ang palasyo at galugarin ang likod ng bulwagan. Peke ang 3 bote. Nasaan ang totoong gamot? Enye. Kinuha ito ng biyudang emperatrice. Buksan ang pinto ng palasyo ng biyudang emperatrice. May utos ang biyudang emperatrice. Walang sinuman ang papayagang mang-istorbo sa kanya. Kung walang buong bote ng lunas, hugasan muna ang bahaging nalagyan ng lason. Gamitin ang sample ng puting pulbos para sa agarang lunas. Ipadala ang maligamam na tubig at uling na gamot sa silangang palasyo. Hindi na siya nailigtas ng mga imperial na manggagamot. Nalagutan na siya ng hininga. Pumanaw na ang mahal na prinsipe. Tabi. Huwag ninyong gambalain ang kanyang labi. May init pa ang katawan. Sino ang nangangahas na tawagin itong bangkay? Gaano kalaki ang pagkakataon? Wala kahit 1%. Wala talaga. Ngunit kung hindi susubukan, walang pag-asa. Ang paraang ito ay hindi kailanman naitala sa mga aklat ng medisina. Makakahinga ba para sa kanya ang mga aklat ng medisina? Hindi namatay sa sakit ang inang Reyna. Sino ang humarang sa kanyang gamot? Pinayagan ng dakilang Reyna ang pamilya Zhao na isara ang pinto. Buksan ang pinto. Katapusan na ng buhay ng mahal na prinsipe. Lalabanan ba ng emperador ang kanyang sariling ina para sa isang suwail na anak? Gising na ang mahal na prinsipe. Mukhang hindi tumpak ang iyong hula sa kanyang kapalaran. May gamot na makakapagligtas sa yumaong Reyna noon. Nakarating ang gamot sa labas ng pinto. Ngunit hinarang ito ng isang tao. Ang pamilya Zhao ang may gawa. Ang kanyang nanghihinang tingin ay tumago sa hangin. Kung gayon, bakit mo itinabi ang mangkok ng gamot hanggang sa araw na ito? Dahil ang taong tunay na dapat magpaliwanag ay hindi ako. Ang kamahalan ay nasa labas lang ng pinto noon. Hindi siya nag-utos na buksan ang pinto. Ako ay nagdadalang tao sa imperial na supling kamahalan. Kung patuloy na magtatanong ang kamahalan, sino ang mananagot sa kasalanan ng pagpinsala sa imperial na supling? May anak ba talaga siya? O gumagamit na naman sila ng peking resulta ng pulso para dugtungan ang buhay ng pamilya Zhao? Dito na nagtatapos ang lahat ng pagtatanong. Ang tanging hiling ko lang ay maprotektahan ang aking anak. Isulat ng 3 imperial na manggagamot ang kanilang mga pagsusuri ng hiwalay. Nais din bang siya sa atin ni Binibining Shen ang pulso ng pagbubuntis? Kung maging ang buhay ng tao ay nasuri na, bakit hindi natin susuriin ang isang pulso? Chayanshu. Chayanshu, 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 Chayanshu. Mababaw, mahina at magulong pulso. Merkado. Pati ang pagkakamali sa pagsulat ng salitang Wang ay magkakapareho. Magkapareho ang kanilang mga pagsusuri sa pulso. Ah!
Ang gamot na ito ay pansamantalang makakalikha ng pulso ng pagbubuntis. Inutusan ako ng dakilang reyna na magkunwaring buntis. Ako ang nag-utos sa kanya na magkunwaring buntis. Ito ay. Ang kanyang tingin ay parang talim ng yelo na nakatutok sa. Upang mapanatili ang tiyak na dugo ng imperial na pamilya. Noong gabing ipinanganak ka, ang tunay na prinsipe ay patay na. Dinala ka lamang mula sa labas ng palasyo. Hindi tiyak ang dugo ng emperador. Ang lahat ng kautusan at ang katayuan ng mahal na prinsipe. Pati na ang paglalakbay sa silangan ay dapat munang itigil. Ngunit mas mabuti na ito kaysa sa isang huwad na emperador na nakaupo sa trono. Ang testimonya ay nagsasabi lamang na ipinalit ang sanggol. Hindi nakasulat kung sino ang ipinalit. Ang talaan ng panganganak ay lihim ng sinunog sa pamilya Shen. Alam ni Shen Xiang ang katotohanan. Kaya nga siya namatay. Dahil hindi pa malinaw ang dugo ng emperador. Isuko mo na agad ang imperial na selyo. Kaalis pa lang ni Zhao Heng sa kabiguan ng peking pagbubuntis. Bakit may hawak na agad siyang kautusan mula sa korte ng angkan para sa pag-agaw ng kapangyarihan? Ibigay mo na ang imperial na selyo. Kapag napatunayan na ang iyong dugo, saka na natin pag-usapan ang tungkol sa trono. Walang ginawang masama ang aking amang hari. Walang karapatan ang korte ng angkan na kumuha ng selyo. Kung hindi siya nagmula sa dugo ng yumaong emperador, paano mo siya tatawaging amang hari? Kung walang itinatago ang kamahalan, bakit ka natatakot na isuko ang selyo? Inaantay ka nilang pumatay. Kapag gumamit ka ng dahas, mapapatunayan ang paratang na ikaw ay isang malupit na pinuno na umaapi sa sariling angkan. Kunin mo ito. Shen Zaiwei. Umalis ka na sa palasyo ngayon din. Huwag ka nang babalik kailanman. Na. Pagkatapos akong gamitin, palalayasin lang ako. Napakahusay talaga ng kamahalan sa pag-iwas sa gulo. Iabot ang plague. Ibigay mo sa akin ang kandado. Sino ang ipinalit noong taong iyon? Hindi ito bata mula sa mga karaniwang tao, kundi isa pang prinsipe. Sino si Ing Yuan? Ipinadala sa labas ang panganay na prinsipe. At ang ikalawang anak ay nanatili sa palasyo. Si Ing Yuan. Ang talaan ng panganganak ay nakaturo sa panganay na prinsipe. Ngunit ang espada ng pagpapatahimik ay nakaturo kay Meng Li. Naisirain ni Zhao Heng ang ilang tao ng sabay-sabay. Iabot mo ang talaan. Huminto ka. Ang espada ay mula sa lumang imbakan ng hukbo sa hangganan. Ang lumang imbakan ay idineklarang sira na 3 taon na ang nakalilipas. May gumamit ng rehistro ng mga patay na sundalo para bumuo ng pribadong hukbo. At maaari ka rin nilang pagbintangan gamit ang mga sirang sandata. Ang panganay na prinsipe ay ipinadala sa isang lumang kaibigan ng pamilya Shen. At kalaunan ay ibinalik sa palasyo. Paano naman ang ikalawang anak na nanatili? Namatay ng maaga. Kasunod nito, tiyak na aagawin nila ang iyong kapangyarihan sa hukbo. Bumalik ka muna sa palasyo. Paano ka naman? Hahanapin ko ang kabilang kalahati ng talaan.
Ang mga sandata ng hukbong Meng ay ginamit upang patahimikin ang saksi. Pakiusap, bawiin ang sagisag ng hukbo ni Meng Li. Ang espada ay nagmula sa sirang imbakan. At ang taong kumuha nito ay matagal ng patay. Ang pangalan ng patay ay hindi kusang masusulat sa rehistro ng hukbo. Tama, ang taong sumulat nito ay buhay pa. Ang tinta ng lagda sa pahina ng pagkuha ay tugma sa sulat kamay ng kaliwang kamay ni Gu Chang'an. Hindi pa rin ito mapapatunayan ang linya ng dugo ng kamahalan. May kalahati ng talaan ng panganganak. Ang kabilang kalahati ay tiyak na nasa palasyo. Naimbestigahan ko na, kamahalan. Ang buong talaan ay itinatago ng mahal na prinsipe. Pakiusap, saliksikin ang silangang palasyo. Ang mahal na prinsipe ay ipinatawag ng pinuno ng angkan sa templo ng mga nuno. Umakyat sa trono, mabubuhay ba sila kung hindi? Mamatay muna sila. Nangangahas ba ang mahal na prinsipe na panatilihin ang katapatang ito para sa kanyang amang hari? Pakiusap, mahal na prinsipe, umakyat na kayo sa trono. Ang aking amang hari ay nasa trono pa rin. Hindi pa malinaw ang kanyang linya ng dugo. Wala na siyang karapatang tawaging emperador. Kapag umakyat sa trono ang mahal na prinsipe, maaari ninyong patawarin ang kamahalan, si Shen Zaiwei at ang mga lumang opisyal na ito. Hindi ko pipirmahan. Mamatay sila ngayon din. Hindi nawalan ng kabutihan ang aking amang hari. Kailanman ay hindi aagawin ng iyong anak ang trono. Ang mahal na prinsipe ay naakit ng isang masamang babae upang mag-alsa, ikulong siya. Kalahati lang ang nasabi ng komadrona. Nasaan ang kabilang kalahati ng talaan? Nasa aking mga kamay. Iabot mo ito. Palayain muna si Zhao Qingluan. Siya ba ang pinoprotektahan mo? O ang lihim ng pamilya Zhao noong taong iyon? Kung walang pamilya Zhao, hindi mabubuhay ang panganay na prinsipe hanggang ngayon. Ang piging sa palasyo ay gaganapin ngayong gabi. Nais ni Zhao Heng na palabasing namatay sa sakit ang kamahalan sa harap ng lahat ng opisyal. Ang mga pintuan ng palasyo ay nasakop na ng hukbo ng pinuno ng angkan. Hanapin mo ang talaan, dadalo ako sa piging. Alam mo nang may lason ang alak, pupunta ka pa rin, kamahalan. Kung hindi natin sila hahayaang kumilos, paano natin mahuhuli ang mga nagtataksil sa bansa? Kung malinis ang linya ng dugo ng kamahalan, pakiusap, inumin ang alak para sa pag-aalay sa mga nuno. Opo. Napakabilis magpasya ng kamahalan. Bumalik ang dating karamdaman ng kamahalan. Ito. Ipinid ang palasyo. Ayon sa idinikta ng kamahalan, pinatay ng mahal na prinsipe ang kanyang ama. Hindi siya karapat-dapat na magmana ng trono. At iluluklok ang bunsong anak ng prinsipean. Ito. Nasaan ang mahal na prinsipe? Inamin na niya ang kanyang kasalanan at kasalukuyang nakakulong. Pumirma ka. Ang sino mang hindi pumirma ay ituturing na kasabwat sa pagpaslang sa emperador. Ipasara ang palasyo, walang sinumang maaaring lumapit. Nasusunog ang kamalig ng imperial na pamilya.
Magbabantay ba kayo sa pinto ng palasyo o ililigtas ang mga pagkain ni Prinsipean? Ah, talagang sinilaban nga. Basa lang ang mga damo kaya umuusok lang. Ang daang iginuhit ng iyong ama ay mas kabisado ko kaysa sa iyo. Iginuhit niya ang daan upang magligtas ng buhay. Ngunit ginagamit mo ito upang harangan sila. Ibigay mo sa akin ang kalahati ng talaan ng panganganak. At papapasukin kita sa bulwagan. Sandali. Hindi na makapagsalita ang emperador. Sino pa ang makakapagpatunay na hindi ito ang kanyang nais? Pumirma ka. Ano ang nangyayari rito? Pumanaw na ang kamahalan. Nangangahas pa ang mapanlinlang na babaeng ito na manggulo sa bulwagan ng pagluluksa. Ang unang titik sa kautusan ng pagpapamana ng trono ay lumabag sa bawal na pangalan ng yumaong emperador. Hindi ito idinikta ni Ying Yuan. Isang titik lang ba ay sapat na para matukoy kung totoo o huwad ang kautusan? Sanay ka nang sumalakay sa mga dating kakampi. Kaya nalimutan mong umiiwas ang mga buhay sa mga bawal na pangalan. Ipagpatuloy ang pagpirma. Itinuturing mo ba talaga siyang kakampi? Kahit paano, hindi niya niloko ang buong mundo gamit ang isang huwad na bata. Isara ang mga pinto. Ubusin ang lahat ng nasa bulwagan. Guro. Kamusta ang kalagayan ng emperador? Sinong nagsabing patay na ako? Ang pagpasok ng hukbo ng hangganan sa palasyo ay isang malinaw na paghihimagsik. Sumusunod sila sa lihim na kautusang iniwan ng kamahalan. Nawala ng boses ang kamahalan. Sino ang sumulat ng oras sa lihim na kautusang iyon? Ako ang sumulat ng mga titik. Ngunit ang utos ay matagal nang iniwan ng kamahalan. Nagpadala ng hukbo ang mapanlinlang na babae sa ngalan ng pinuno. Kumpleto na ang mga ebidensya ng kasalanan. Kapag humakbang pa ng isa ang hukbo ng hangganan, mamamatay silang lahat. Ipapalit ko ang aking sarili at ang itim na talaan para sa kanila. Ngunit ang itim na talaan ay nakabaon sa ilalim ng sahig ng templo ng mga ninuno. Nangangahas ba si punong ministro Zhao na hayaan akong kunin ito? Ito ay. Ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang itim na talaan. Sasamahan ako ni Guchang andoon. At walang sinumang maaaring sumunod. Siguraduhin mong hindi ka nagsisinungaling. Kailan ba kita binigo? Naririnig mo ang kanyang puso. Ngunit nagtitiwala pa ba siya sa iyo ngayon? Aling Baldosa. Ang panganay na prinsipe na si Ying Yuan ay ipinadala sa labas upang umiwas sa kapahamakan. Ang aking amang hari ang panganay na anak ng yumaong emperador. Ang lihim na kautusan ay nakatago sa isang lihim na lalagyan na hawak ng pamilya Shen. At inilabas ito ni Shen Zaiwei. Sino ang nakakaalam kung huwad lang ito na ginawa ni Shen Xi? Anong katotohanan?
Hinihiling ko sa inang emperatris na suriin ang kautusan. Inang emperatris, pakilinaw po. Ang lihim ba na kautusang ito ay totoo o huwad? Magsalita ka. Namumuno ng direkta ang inang emperatris. Kaya walang bisa ang lihim na kautusan. Inang emperatris, pakibasa po itong muli. Ang panganay na prinsipe na si Ing Yuan ay ipinadala sa labas upang umiwas sa kapahamakan hanggang sa humupa ang gulo. Bago ibalik sa loob ng palasyo. May nakaligtaan kang isang pangungusap. Hindi na nakakapagtaka kung may kulang sa isang huwad na bagay. Ang nakaligtaan ay ang buto ng dragon bilang patunay. Itinuturo din ng lihim na kautusan ang imperial na libingan ng yumaong emperador. Bawal buksan ang libingan. Ang pagbubukas ng imperial na libingan ng walang pahintulot ay isang paghihimagsik. Ang pagpapalit mo ng sanggol noon ay upang ipahamak si Ing Yuan o upang iligtas siya. Pumunta sa imperial na libingan. Ako ang magtuturo ng daan. Tama na. Nasa templo ng mga ninuno pa ang mahal na prinsipe. Kung magtatangka kayo, papatayin muna nila siya. Ang mga tao sa templo ng mga ninuno ay lumipat na sa imperial na libingan. Wala na kayong bihag. Kamahalan. Kamahalan, patungo na si Zhao Heng sa imperial na libingan. Nalason ang kamahalan. Hindi siya maaaring kumilos. Itinaas ni Zhao Heng ang kautusan ng angkang imperial. Mga taksil. Sino ang mga ngahas na magbukas ng libingan ng yumaong hari? Siya ay ituturing na taksil ng buong mundo. Shen Zaiwei. Mangangahas ka bang iatang sa tirano ang kasalanang ito? Hindi maaaring buksan ang imperial na libingan. Noon, ako mismo ang naglagay ng mga bagay sa loob. Buksan ito. Binago ng biyudang emperatris ang kanyang pahayag ngayon. Dahil lamang nasa likod niya ang hukbo ng hangganan. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang mga salita. Noon, nais lasunin ng pamilya Zhao ang lahat ng may gulang na prinsipe ng yumaong hari. Ipinadala ko ang panganay na prinsipe sa labas ng palasyo. At iniwan ang pangalawang anak bilang panlilinlang. Inang emperatris, upang iligtas ang iyong sarili. Ipinagkanulo mo pati ang pamilya Zhao. Ang pamilya Zhao ang unang nagkanulo sa yumaong hari. Kung talagang bubuksan ng kamahalan ang libingan ng iyong ama, kakalat sa buong mundo ang iyong kasalanan bilang isang walang galang na tirano. Kung hindi ito bubuksan, ang mga kasinungalingan ni Zhao Heng ang unang kakalat sa mundo. Buksan. Isang tala na nagpapatunay na ang panganay na prinsipe ay ipinadala sa labas. At isang tala na ang pangalawang anak ay namatay ng maaga. Ang kamahalan nga ang tunay na panganay na prinsipe. Kung susunugin ito nang walang imperial na talaan ng angkan, walang sinuman ang makakapagpatunay nito. Hindi pa nalulunasan ang lason mo. Manahimik ka. Sinunog ng huwad na emperador ang libingan ng yumaong hari. Ito ay isang kasalanang hindi mapapatawad.
Sinunog ng huwad na emperador ang libingan. Ito ay isang kasalanang hindi mapapatawad. Bumaba sa trono, bumaba sa trono, bumaba sa trono. Upang patunayan ang kanyang dugo. Binuksan niya ang kabaong at sinunog ang libingan. Karapat-dapat ba ang gayong emperador? Bumaba sa trono. Ipasara ang lungsod at palayasin sila. Hindi na natin maaaring hayaang kumalat pa ang kahihiyang ito. Buksan ang pampublikong kamalig. Kamahalan. Kapag binuksan ang pampublikong kamalig, nasaan na ang dangal ng pamilyang imperial? Nagugutom ang mga mamamayan. Maipapakain ba ang dangal sa kanila? Ying Yuan. Totoo ang pagpapalit ng prinsipe. At totoo rin na ang pamilya Zhao ay naglabas ng huwad na kautusan, nag-imbak ng bigas, at nagpahirap sa mga mamamayan. Ngayong araw, ibubunyag ang lahat. Ito ay, talagang binubuksan nila ang kamalig. Buksan ang kamalig. Kumain muna tayo. Pumatay ang mga kawal ng imperyo. Ngunit ang espada ay hindi mula sa hukbo. Binigyan sila ni Zhao Fu ng mga pilak na pleke upang makahalo sila at gumawa ng kaguluhan. Sinasabi mo bang sa pamamagitan ng plakang ito, ang isang pilak na pleke ay sapat na upang magpatunay ng sala? Magpatunay ng sala. Maaaring palsipikahin ang pilak na pleke. Maging ang pulang sutla. Magkano pa ang natitira sa kabangyaman ng punong ministro? May lakas loob ka bang buksan ito para siya sa atin? Ang imperial na tatak kapalit niya. Kamahalan, ang trono ba ang nais mo o isang babaeng susumbatan ka? Ibaba mo ang imperial na tatak. Teka. 20 taon akong nagpanggap na bating upang makapasok sa palasyo. Upang kontrolin ang mga kautusan, karwahe, at mga pintuan ng palasyo para sa pamilyang Zhao. Hindi ka lang basta sandata ni Zhao Heng. Ikaw ang anak na ayaw niyang isulat sa kanilang talaan ng pamilya. Huwag kang makinig sa kanyang pagpapaliban ng oras. 20 taon kang tinawag ni Zhao Heng na Gu Chang'an. Ngunit hindi ka man lang niya tinawag na anak kahit isang beses, hindi ba? Ilapit mo siya rito. Nagtatago si Meng Li sa ilalim ng hapag ng emperador. Humakbang ka pa ng isa. Ito. Nagbibigay galang ang mga lingkod sa kamahalan. Pineke ni Zhao Heng ang imperial na kautusan. At nang lason upang mangagaw ng kapangyarihan sa palasyo. Ako ang magpapatunay. Inang Emperatrice. Sa tingin mo ba ay mabubuhay ka pa kung magpapatunay ka? Hindi ko hinahangad ang mabuhay. Habulin sila. Ilang araw na lang ang natitira. 7 araw. Ang kabaong na nasa mapa ng ruta. Ito ba ay inihanda ni Zhao Heng para sa iyo? O inihanda ng tadhana para sa akin? Itutuloy ang paglalakbay sa silangan tulad ng nakagawian. Teka. Hindi maaari. Inihanda na ni Zhao Heng ang kabaong. At gusto mo pa ring humiga roon. Ang tunay na imperial na tatak. Ang blangkong kautusan at ang 3 lalawigan ng silangan ay nasa kanyang mga kamay.
Kung hindi ako pupunta, bukas ay magkakaroon na ng bagong emperador. Sasama po ako, Amang Hari. Manatili ka sa kabisera upang pamahalaan ang kaharian. Kung aalis silang mag-ama, isang peking huling habilin lang ay sapat na para mapabagsak silang dalawa. Ipagtatanggol ko ang kamahalan. Opo, opo, opo. Ang tatlong lalawigan ng silangan ay kumikilala lamang sa tunay na imperial na tatak. At hindi sa mismong emperador. Dumating na ang kamahalan. Ituturing ka lamang na impostor. Kung gayon, dalhin natin ang katotohanan sa harap ng mga mamamayan ng tatlong lalawigan. Umalis na tayo. Malupit na hari, ibalik mo ang katarungan sa aming buong baryo. Tunay ang tatak. Nangangahas ka bang sabihing hindi ikaw ang nag-utos nito? Ang taong ito ay namatay na 3 taon na ang nakalilipas. Paano makakarating ang isang patay sa baryo upang magpahayag ng kautusan? Ah! Ha! Ah! Sumusunod sa kanya ang gobernador ng tatlong lalawigan. Kamahalan, payapa ang nasasakupan ng inyong lingkod. Kaya naman iniaalay ko ang mapagpalang puting taga. Malugod na pagtanggap sa kamahalan. Gagantimpalaan kita ng 100 tael ng ginto. Nagbigay ka pa talaga ng gantimpala. Hayaan mong isipin niyang naniniwala ako. Ang mga nagrereklamo sa gilo ay mga natitirang kakampi ng pamilyang Zhao. Hiling ko na huwag magpalinlang ang kamahalan. Puro dilaw na lupa ang nasa loob ng lungsod. Saan nanggaling ang pulang puti? Karaniwan lamang na maputikan habang naghahanap ng usa sa kabundukan. Ang parehong pulang lupa ay matatagpuan lamang sa kalapit na ipinagbabawal na minahan. Matagal nang isinara ang minahan dahil sa epidemya. Ang sino mang pumasok ng walang pahintulot ay parurusahan ayon sa batas militar. Kung mas ipinagbabawal, mas dapat nating tingnan. Sa utos ng gobernador, umurong kayo. Isang minahan na sarado na ng 3 taon. Sino ang kumukuha ng tubig dito araw-araw? At sino ang nagpapasok ng mga karwahe rito araw-araw? Magtanong ka pa at papatayin kita. Papatayin ko rin kayo. Ah! Binalot ng tunaw na bakal ang kandado, hindi ito mababasag. Pasabugin ang mga bisagra ng pinto. Ah! Lahat sila ay mga makabayang mamamayan. Pinarusahan alinsunod sa imperial na utos. Gagamitin ang bangkay para magpanggap na tagapaghatid ng utos para sa iyo. Ngunit ang mga buhay ay nakulong sa hukay. Aling imperial na utos pa ang gagamitin ng gobernador ng tatlong lalawigan ng silangan para magpaliwanag. Ang taong ito ay tumanggap ng salapi mula sa pamilya Zhao, isa siyang taksil. Hindi mapagkakatiwalaan ang kanyang testimonya. Isiniksik lang nila sa akin ang mga pilak na iyon. Pinilit din ako ni Gu Chang'an na ipahayag ang peking utos na iyon. Nasaan ang ebidensya? Nasa kamay pa nila ang aking asawa at anak. Avish. May mapanuring tingin sa kanyang mga mata.
Kinuha ni Gu Chang'an ang tunay na imperial na tatak at tinatakan muna ang blankong papel. Isinulat ng gobernador ng 3 lalawigan ng silangan ang utos na isara ang baryo at pinsalain ang mga mamamayan. Pagkatapos ay pinilit niya akong magpanggap gamit ang ranggo ng yumaong opisyal para ipahayag ang utos. Simulan ang pagpupulong sa korte. Ibilanggo ang gobernador. Muling imbestigahan ang kaso sa lalawigan. Napakatalino ng inyong pagpapasya, kamahalan. Ang tatak ng patay ay nakapanlin lang ng 3 taon. Hindi ito dahil sa multo, kundi dahil may mga buhay na nagbukas ng pinto para sa kanya. Iligpit ang mga puting bandila ng pagluluksa. Bago sumikat ang araw bukas. Ang lasong 7 araw ay pumasok na sa kanyang puso. Walang lunas para rito. Ang huwad na kamatayan ay magiging totoong kamatayan. Sinabi mong may lunas. Sinabi ko nga, para lang pumunta ka rito. Niloko mo ako para lang asikasuhin ang iyong bangkay. Para mapalabas si Zhao Heng. At matigil ang mga peking utos sa 3 lalawigan. Ang halamang gamot ay tumutubo lamang sa gilid ng pulang lupa ng hukay ng mga bangkay. Nagpadala na si Gu Chang'an ng mga tao para sunugin ang bundok. Huwag kang pumunta roon. Nangahas kang uminom ng lason. Kailangan ko pa ba ng imperial na utos para lang kumuha ng damo? Hiya. Kunin mo ang halaman at huwag kang lilingon. Sapat lang ito para pahabain ang buhay ng 2 oras. Hawak ni Zhao Heng ang tunay na imperial na tatak para maglabas ng utos. Pumanaw na ang emperador. Pinatay ng prinsipe ang kanyang sariling ama. Ito na ba ang kanyang pagpanaw? O sadyang hindi ka nailigtas ng kalahating halaman? Narito ang utos na may tunay na imperial na tatak. Meng Li, bumalik ka agad sa kabisera para patayin ang prinsipe. At magluklok ng bagong batang emperador. Hindi pa tiyak kung buhay ang kamahalan, hindi ko ito ipatutupad. Ang sumuway sa utos ay may kaparehong parusa sa pangunahing may sala. Ang format ng utos militar na ito ay 5 taon na ang nakalipas. Ang format ng Yingyuan ay pinawalang bisa na 2 taon na ang nakalipas. Wala sa iyo ang tunay na imperial na tatak. At nangangahas ka pang sabihing peking utos ito. Sundin mo ang utos at mabubuhay ang iyong ina. Suwayin mo ito at siya ang unang mamamatay. Ina! Huwag kang sumigaw. Pangaralan mo ang iyong anak. Ang mga sundalo ay sumusunod sa hukbo. At alam din nila ang tama sa mali. Huwag mong hayaang mapahamak ang hukbo sa hangganan dahil sa peking utos na ito. Makinig kayo, mga kapatid. Mga kapatid. Kung gagamitin mo pa ang peking utos na iyan para sirain ang moral ng hukbo, parurusahan ka alinsunod sa batas militar. Nagkunwaring matatag sa kabila ng panghihina. Nagre-rebelde ka para sa mapanlinlang na babaeng iyan. Direktang tinawag sa utos ang yumaong emperador sa kanyang palayaw noong bata pa. Sanay na si Gu Chang'an na kumopya sa mga lumang dokumento. Ngunit nakalimutan niyang hindi kailanman lalabagin ng tunay na emperador ang pangalan ng kanyang mga ninuno.
Sinasabi mong peke ang utos. Pero ang emperador sa loob ng kabaong ay tiyak na totoo, hindi ba? Ah, peke si Zhao at peke rin ang bangkay. Ano pa ang gagamitin ni Shen Zaiwei para linlangin ang hukbo sa hangganan? Kamahalan, kamahalan. Ah, wad na kamatayan lamang ito. Pumasok na ang lason sa kanyang puso. Hindi na siya magtatagal. Ah, nagising ka lang, ngunit hindi pa nalulunasan ang lason. Sapat na iyon para hulihin sila. Hulihin si Zhao Heng. May nakabaong pulbura sa ilalim ng himpilan. Walang sinumang makakaalis ngayon. May kanalang tubig sa lumang himpilan. Tiyak na nakalatag ang pangunahing mitsa sa kahabaan ng kanal. Huhulihin ni Meng Li ang mga tao habang pinuputol niya ang mitsa. Umupo ka na, huwag ka nang magpanggap na kaya mo pang lumaban. Hiya! Apulahin mo man ang isa, may dalawa pa. Ililigtas mo ba ang emperador o ang 5,000 sundalo sa hangganan? Ang pinakamakapal ang peking mitsa. Ang totoong mitsa ay takot sa tubig. Binalot ito ng telang mailangis. Ah ah ah. Ah. Ying Yuan. Walang selyo. Walang selyo. Walang sinuman sa inyo ang makakapagpatunay kung sino ang totoong emperador. Kung mahuhulog ang imperial na selyo, magiging totoong kasaysayan na ba ang peking kasaysayan ni Zhao Heng? Humakbang ka pa ng isa. Itatapon ko ang imperial na selyo. Itapon mo. Ikaw ang nagselyo sa peking utos na pagkulong sa baryo para kay Zhao Heng. At sa peking utos na ilipat ang mga butil at ipapatay ang mahal na prinsipe. Kahit mahulog ang imperial na selyo, nariyan pa rin ang mga salitang mismong lumabas sa bibig mo. Walang ebidensya. Nagsilbi kang sandata sa loob ng 20 taon. Para lamang isulat ka ni Zhao Heng sa rehistro ng pamilya Zhao. Ano ang ipinangako niya sa iyo? Ang pagiging isang prinsipe? O ang pagiging mahal na prinsipe ng bagong dinastya? Manahimik ka. Sinabi niya na kapag nagtagumpay ang lahat, maisasama ang pangalan ko sa rehistro ng pamilya. Suwail na anak. Sa wakas, tinawag mo rin akong anak. Kahit na may sala ang punong ministrong ito. Walang sala ba si Ying Yuan? Pumatay siya ng mga walang kasalanan. At gumamit ng sama-samang parusa. Ang imperial na utos para sa pamilya Shen ay isinulat din ng sarili niyang kamay. Ito. Ang mga kasalanan ni Zhao Heng ay lilitisin sa publiko. At ang mga lumang utang ni Ying Yuan ay lilitisin din sa publiko. Walang sinumang makakaasa sa imperial na selyo para makaligtas sa parusa. Gusto mong mamatay para mag-iwan ng malinis na pangalan. Hindi maaari, kailangan mong mabuhay para mapakinggan ang lahat ng pangalan. Kung wala ako para sumulat ng utos. Isa ka lamang malupit na hari na marunong pumatay. Kaya naman, ang mga imperial na utos ay hindi na pamamahalaan ng iisang tao lamang. Nahuli na si Zhao Heng. Nabalik na ang totoong selyo. Bakit hindi pa rin ako pinapakawalan ng espada ng tadhana?
Naririnig mo pala ako sa buong panahon. Simula noong may kwerda sa likod ng tabi-kinisang tanggong. Kaya noong tinawag kitang malupit na hari, at tangang hindi marunong magsalita. Narinig mo ang lahat. At hindi mo pa ako pinapatay. Naisip ko na iyon. 178. Paano ito patitigilin? Hindi ko alam. Zaiwei, ano ang nangyayari sa iyo? Bumalik ka na, ako na mismo ang magbabayad ng utang dito. Kahit gamot ay hindi mo mainom ng maayos, tapos magbabayad ka pa ng utang. Noong una kitang pinanatili, ay upang maiwasan ang hinala. Kalaunan, naniwala pa rin ako kahit hindi na kita naririnig. Kailan mo ako hindi naririnig? Noong totoong naniwala ka na sa akin. At ngayon? Sa ngayon, naririnig ko lang na natatakot ka. Babalik ako rito para ibalik ang kasaysayan. Hindi iyon ang pag-uwi, kundi ang panoorin kayong mamatay muli. Gusto ng tadhana na baguhin ko ang kasaysayan. Pero bakit sa huli hindi buhay ang ibinigay sa akin? Kundi isang plaka na maaaring mag-imbestiga sa emperador. Peke na kautusan, pagnanakaw ng pagkain, paglason sa tubig, at pagkulong sa baryo. Natapos na ang pagpilit na isapubliko ang paglilitis sa 5 kaso. Ang nagwagi ang sumusulat ng kasaysayan. Ang paglilitis ninyo sa publiko ngayon ay pagpapalit lamang ng taong magbabago sa aklat ng kasaysayan. Kaya naman ang mga kasulatan ay hindi lamang naiwan sa imperyal na palasyo. Gaano karaming tao ang namatay sa Baryo Shilyu? Sino ang nagpasara sa balon? Sino ang nagbago sa mga kasulatan? Nakatala ang lahat ng ito sa aming kopya. Lilitisin si Zhao Heng. At lilitisin din ang aking mga lumang kaso. Ang mga lupain, talaan ng krimen at tulong pinansyal ay isa-isang susuriin at ibabalik. Itala muna ang mga pangalan. Hindi kailangang sumigaw ng mabuhay araw-araw. At hindi rin kailangang magpasalamat sa silangang palasyo. Hindi rin kailangang magpasalamat. Baryo Shilyu. Ano ito? Kung ituturo ko si Zhao Heng, mabubuhay ba ako? Lilitisin ayon sa batas, hindi mapapawalang sala ang lahat ng krimen dahil lamang sa pag-amin. At hindi rin daragdagan ang parusa dahil sa pinagmulan. Inalis na ang mga paratang laban sa pamilya Shen. Ang pagbawi sa isang pirasong papel ay hindi pa maituturing na paglilinis sa pangalan. Ang mga titulo ng lumang tahanan at lupain, kasama ang talaan ng 43 kabahayan ay ibabalik ng sabay-sabay. Narehistro na ito. Inilabas ni Ing Yuan ang selyo. Shen Zaiwei. Ipinatong muna ni Shen Zaiwei ang blankong plaka sa mesa ng emperador. Ipinatong ang plaka. Nais ba ng kamahalan na papasukin ako sa likod ng palasyo? O may lakas ng loob kayong bigyan ako ng isang plaka na maaaring mag-imbestiga at mag-akusa sa inyo ng harapan bilang sensor? Ha? Ang pagiging reyna at ang pagiging sensor. Bakit mo iniisip na isa lamang ang maaari mong piliin? Ang pagpasok ng babae sa kawanihan ng mga sensor ay labag sa tradisyon. Ang peking kautusan, tulong na pagkain, nilalsong tubig, at pagtatanggol sa kaaway. Aling kaso rito ang nalutas sa pamamagitan ng pagsunod sa tradisyon? Ito ay sumasang-ayon po ang inyong anak sa pagtatalaga ng babaeng sensor. Kinikilala lamang ng general na ito ang mga taong may kakayahang magtrabaho. Nais kong pumasok sa tanggapan ng mga babaeng opisyal upang tumulong sa mga lumang kaso. Pinrotektahan ng mga lumang patakaran ang pamilya Zhao. At sinaktan din ang prinsipe, kaya dapat na itong baguhin. Pinahihintulutang mag-imbestiga sa lahat ng opisyal. Pinahihintulutang mag-akusa sa maharlikang pamilya. At maging kay Ing Yuan. Pinahihintulutan. Kung gayon, ang aking unang ulat ay ang pag-akusa sa kamahalan sa matagal na palihim na pakikinig sa aking iniisip. Hindi pinahihintulutan. Kasi sabi niyo lang na pinahihintulutang mag-akusa sa emperador. Pinahihintulutan kitang mag-akusa. Ngunit hindi pinahihintulutan na umamin ako. Ha ha ha. Gusto mo pa bang bumalik? Hay. Paminsan-minsan. May aircon doon. Ano iyon?
Kahit sabihin ko sa iyo, hindi mo rin naman magagawa iyon. Sinusumpa mo na naman ako sa iyong isip. Ah, naririnig mo pa rin pala. Hindi ko naririnig. Kung gayon, paano mo nalaman? Sa pagtingin sa mukha mo. Mabilis kang matuto. Hindi ito bagay mula sa palasyo. Ang una, sa wakas ay dumating ka rin. Sino ka? Ako ang taong nagturo kay Zhao Heng na pagsipikahin ang kasaysayan. Nabigo ang una. Iniisip mo ba na ikaw lang ang pangalawa?